yata naging maganda yung malamig kasi naubos na. So, mukhang gininaw. Anyway, samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na pinagkaloob mo sa amin na muli kami po ay makarinig ng iyong mensahe sa umagang ito. Pagdalain ko po na tulungan mo ako na may natin ito ayon sa iyong kalooban at nais. At ang dalain ko rin, Panginoon, ay bukas mo ang puso, ang isip ng aking mga kapatiran upang maunawaan ang mensahe ito. Dalain ko po ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan at hiniling ko po na alisin mo ang mga balakid sa gabal sa gawain ito at nawa, O Diyos, ikaw po ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga po ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na si Jesus. Amen. So sa umaga po ito ay ang mensahe ko po ay pinagmalitan ko sa panahon ng krisis. Nakikita po natin yung kalagayan ng ating bansa. Marahil bawat isa sa atin ay nanonood naman ng mga balita. At pag tinignan po natin ay nakakalungkot yung mga nangyayari sa bansa po natin. Lalo na kapag nakikita po natin talagang yung korupsyon ay hindi mapigil at apektado yung buhay ng bawat isa sa atin. Bilang mananampalataya ay apektado po tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. At naniniwala po ako dahil marami po base sa ating mga karanasan na kapag ka dumarating yung panahon ng krisis sa buhay ng bawat isa, ito yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo nanghihina sa ating pananampalataya, nawawalan tayo ng pag-asa, at karamihan ay nawawala rin sa iglesia sa iba't ibang kadahilanan. So, sa ating pong iglesia, may mga suliranin din po tayo na mga kinakaharap na dapat din natin pagtagumpayan. Last Monday po ay nagkaroon kami ng board meeting at yung mga plano po kami na kailangan natin matugunan ang lahat ng ito. Titingnan po natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin sa panahon na dumaranas tayo ng krisis sa ating bansa o sa ating buhay. Iba-ibang klase. So, sa umaga po ito, ang ating teksto ay nagmumula sa Daniel chapter 9, verses 1 to 6. At sabi po doon sa noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Ako si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem. Ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Dahil dito, buong taigtig ako nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nagayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Sabi po doon sa verse 4, nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos na laging tapat at sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Nagkasala po kami at nagpakasama.
naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihan magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at buong bayan. Sa panahon po ng crisis, ano ba yung dapat natin gawin? Meron po akong 6 na punto na tatalakayin at ito yung base dun sa ating binan. Una, sa panahon ng crisis, ano ang dapat natin gawin? Makinig at hayaan magsalita ang Diyos. Ituon ang atensyon at hanapin ang Diyos. Buong puso kang manalangin. Ipakita mo sa Diyos na ikaw ay seryoso. Ang panlima, magpasalamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig at pangako. Ang ika-6, magpakumbaba at ipahayag ang iyong kasalanan. Yan po yung 6 na napakahalaga na dapat nating matutunan. Ang panalangin po ay susi sa pagtitiis sa mga krisis. Makikita po natin dito kay Daniel yung kanyang buhay, yung kanyang prayer life. Nang malapit na po ang panahon para bumalik ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan, alam po ni Daniel na hindi pa handa yung kanyang mga tao at ang mga Israelita ay wala pa rin tamang kaugnayan sa Diyos. Yun ang kanyang dalahin, ikinalulungkot niya ito. Kaya siya ay nanalangin at ang kanyang panalangin sa Daniel chapter 9 ay nagpapakita ng mga prinsipyo para sa ating pagdarasal sa pananalangin sa paraan na sinasagot ng Diyos ang ating dalangin sa panahon ng crisis sa ating buhay. So, una ay tingnan natin na kailangan nating makinig at hayaang magsalita ang Diyos. We have to listen and let God speak. Sa ating binasa, sabi po doon ay noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia, siya ay ang Artaxerxes at buhat sa lahing Medo. Akong si Daniel, sabi po doon, ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. So, kailangan nating marinig ang dinig ng Diyos. Palagi po siya gagawa ng mga unang hakbang sa ating buhay. Hindi niya inaasahan na gagawin natin yung isang bagay na hindi niya unang ginawa. Siya yung sinasabi natin na siya yung unang umibig sa atin, kaya nandun yung pagmamahal natin. Pinaglilingkuran natin siya dahil siya ang unang naglingkod sa atin. Kaya Diyos po yung nagpapasimula at ang ating ginagawa ay tumutugon po tayo. So tandaan po natin na ang Diyos ay laging gumagawa ng unang hakbang. Nakikipag-usap tayo sa Diyos dahil una siyang nakipag-usap sa atin. Sa ano po? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya paano tayo nakikinig sa Diyos? Yan po ay sa pamagitan ng pagbabasa natin. At makikita po natin sa ating binasa sa Daniel chapter 9 verse 1 to 2. Makikita po din natin yung
kamangha-manghang pananampalataya at paniniwala ni Daniel sa Diyos. Alam niya na marami pa siyang dapat matutunan mula sa salita ng Diyos. Alam niya na gusto pa rin ng Diyos na makipag-usap siya at bigyan siya ng katutunan o karunungan na kailangan niya. Kaya pinag-aaralan ni Daniel ang kasulatan at nakikinig siya sa salita ng Diyos. Nakahanda po siya na sabihin kung ano ang kailangan niya. Siya ay dumating na handa para sa isang pakikipag-usap sa Diyos at hinahayaan niya na ang Diyos ang magsalita sa kanya. Tanda po natin kailanman makakapanalangin tayo na mabisa o effective yung prayer hanggang hindi po natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makinig. Kung mas alam natin ang salita ng Diyos, magiging epektibo yung pananalangin natin. So, napakahalaga po na tayo ay marunong manalangin pero kailangan natin alamin at basahin ang salita ng Diyos. Paano natin maririnig o malalaman ang nais ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita? So, napakahalaga na sa pag-aaral at pagbabasa, doon natin makikita ano ba yung nais at dapat gawin ng Panginoon sa atin. Wala na pong dahilan para hindi tayo makapag-aaral o makapagbasa ng salita ng Diyos. Nandiyan na pong lahat. Kung ayaw mo na magbasa, malabo yung mata mo, meron ka cellphone. Anong klase ba yung gusto mong basahin? Anong translation ba? Nandun. So, kung gusto natin na sa panahon na krisis sa buhay natin, kailangan natin, hayaan natin magsalita sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Ano po yung ikalawa? Ituon ang atensyon at hanapin ng Diyos. Kailangan focus tayo and see. Kailangan nakapokus tayo. Sabi po doon sa Daniel chapter 3, dahil dito, buong taimtim akong nananalangin at nakiusap sa Panginoon Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit pag-uksa at naupo sa akin. Binibigyan tayo ni Daniel ng magandang plano para sa pananalangin sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. So, ang ikalawa na dapat natin gawin, yung paraan para sagutin ng Diyos sa panahon ng krisis, ito natin yung attention natin sa Diyos at hanapin natin siya. Ito yung pangunahing payo sa pakikipagrelasyon sa higit yung kaugnayan natin sa tao. Mapapabuti mo yung anumang relasyon sa ating buhay kung meron tayong pisikal na pagtuon sa tao kausap natin, sa ibang tao. Di po ba mahirap makipag-usap sa isang tao kung hindi siya nakatingin sa'yo, nakapokus? Halimbawa, meron kang kinakausap, sinasabi mo yung pinapag-usapan, pero yung kausap mo naman ay kung nasaan yung atensyon. Hindi ka pinapansin, dapat, di ba, sa isang pakipag-usap nandun yung eye-to-eye contact. Para makita natin na tayo ay, yung atensyon natin ay nandun sa tao. Hindi po ba? Kayo po ba kapag may kausap, nakikipag-usap sa isang tao na hindi kayo pinapansin o iba yung nasa isip niya, hindi po ba? So, kailangan nakapokus tayo. Yung atensyon natin ay nandun sa Panginoon. So, ang pagharap ng isang tao ay nagpapakita ng atensyon. So, magagawa rin ito natin sa Diyos. Kung tayo ay ayaw natin yung pakikipag-usap na hindi tayo binibigyan ng atensyon, ganun din ang Panginoon, ganun din yung dapat natin gawin. Kasi ito po maaaring gawin na ina-acknowledge natin yung kanyang
pagiging Diyos. Naikinig siya at ito ay tanda ng pagpapakumbaba. So napakahalaga po na yung attention natin ay nasa Kanya. Ibibigay natin at hahanapin. Kung nais natin na mapagtalumpayan ang mga krisis sa atin. Dahil sabi po ng Amos chapter 5 verse 4, ito pa ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay maliban kung hinahanap natin ang Diyos. Ginagarintayan tayo ng Diyos ng talumpay kapag hinanap natin siya. Wala tayong magagawa, wala tayong kakayahan na mapagtagumpayan kung hindi natin nahanap ang Diyos. Sabi po ng Kawikaan chapter 8 verse 17, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Kapag hinanap ako ng masikap, ibig sabihin, nandun talaga yung desire. Hanapin mo. So, kailangan nandun yung attention natin. 100% na attention natin sa Panginoon kung gusto natin na makita at maranasan yung katagumpayan sa krisis na atin. Ano po yung ikatlo? Buong puso ka manalangin. Sabi po dun sa ating binasa ay dahil dito buong taimtim ako nananalangin at nakikiusap sa Panginoon. Nag-aayuno ako, nagsusunod ng damit kaluksa at sa nakita po natin kung paano yung pananalangin ng Daniel sa panahon ng krisis. Sa kanyang buhay at sa buhay ng Israel. Ang mga mamamayan, kanya nakatuon at nagpapakita sa atin kung paano makakapanalangin sa paraan na tutunin ito ng ating Diyos. Sa ngayon po ay natutunan natin, nakita po natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Pagkatapos dapat natin ipahayag yung ating mga hangarin. So, buong puso, yung pagnanasa natin, yung desire natin, yung passion natin, kailangan ay makita. Paano ba tayo manalangin? Marami po na kailangan natin yung panalangin ay simple routine. Nagsasalita tayo, minsan hindi natin naiisip ano ba yung dapat maaaring, yung iba ay kabisado na yung mga dapat ipanalangin o sabihin sa ating Panginoon. Ang totoo po, mas pinapahalaga ng Diyos yung marunong o yung katapatan ng ating pananalangin kaysa mga salita ginagamit natin. Nandun dapat yung damdamin natin. Ano ba yung nais natin sa Panginoon? Hindi po ang pananalangin ay hindi siya magaling ka bang manalangin. Kahit sino po sa atin ay pwedeng manalangin. Pwede tayong lumapit sa Kanya. At kung ano yung nasa puso natin, yun ang sabihin natin sa ating Diyos. Marami yung iba natatakot kapag ina-assign na manalangin, ayaw, hindi po tayo dapat. Kasi ang panalangin, wala pong tinitin kung ano yung nasa puso natin. Wala pong magaling. Ang importante, ano yung nasa puso mo na nais mong idulog sa ating Diyos. Maaaring mabulaklak ng mga salita, pero hindi po yun yung nais ng Diyos. Yung nais ng Diyos, ano yung damdamin natin, ano yung gusto mong iiyak, ano yung gusto mong sabihin sa Kanya. Nandun yung dapat na gawin natin. Sa iba nga pong translation na sabi ko doon, hindi po dyan inilagay, pero sabi po doon sa English, sabi niya, I pray earnestly to the Lord God, pleading with Him. Pleading with Him. Yung po
Pleading sa Hebrew, ibig sabihin to ask with emotion. Seriously. Searching with all your heart. Begging. Nagmamawa. Hinihingi mo. Binibigay mo. Binubuhos mo, Lord. Ito po yung desire ng puso. Ito po yung nais. Yun yung nais nito. Sabi doon sa iba, sa MSG translation, I poured out my heart, bearing my soul to God. So marahil po ay kailangan nating manalangin ng gano'n. Kailangan natin manalangin para sa ating pamilya. Kailangan natin ibuhos yung buong puso natin, ilagay yung lahat ng nais natin. Sa relasyon natin, sa ating pananalapi, lahat tayo kailangan natin gawin ang ganitong panalangin sa kaguluhan na nangyayari sa ating mundo. Lahat parang nasa crisis mode. Yung ating sitwasyon ng ating ekonomiya, yung pagkawasak ng mga iba't ibang nangyayari sa buong mundo, yung mga digmaan, yung tagutom, yung kasamaan sa mundo na nagdudulot ng pinsala, yung mga kababayan natin na nangangailangan at nakaranas ng mga sakit dahil sa sitwasyon. Kailangan natin siguro na gawin ito, hindi lamang sa ating mga sarili. Meron tayong mga personal na devotion, meron tayong mga oras ng pananalangin. Huwag niyong malimutan, idulog ang iglesia natin, ang ating bansa. Marami tayong plano na pwedeng gawin next year. So kailangan natin yung prayer para matugunan at may sakatuparan ang lahat ng ito. Kailangan natin yung marugdog na pananalangin simula ngayon hanggang sa lahat. Kung gusto natin na mapagtutupayan ang lahat ng pinag-aaralan. Ano po yung ipakita mo sa Diyos na ikaw ay seryoso. Sabi po doon sa verse 3, nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panlusa at sa yung panalangin ni Daniel sa chapter 9 ay nagbibigay sa atin ng isang magandang halimbawa kung paano manalangin sa panahon ng krisis. Susunod na uri yung panalangin na sinasagot ng Diyos sa panahon ng krisis kung saan pinapakita natin yung pagiging seryoso natin. Kailangan natin ipakita sa Diyos, ipaiwatin yung determinasyon natin. Determinado tayo sa pangailangan. Ito ay hindi lamang sabi natin na mahirap gawin, kasual na pag-iisip, kailangan natin ipakita sa Diyos kung paano kahalaga ito. May kaunting sakripisyo pero makikita po natin na dapat ay ating gawin ito. Inilarawan po ni Daniel yung tatlong magkakaibang paraan kung paano niya itinahayan yung kanyang pagiging seryoso sa Diyos. Nag-ayuno, nagsuot ng damit, panluksa, at naupo sa So, titingnan natin at kung babasahin natin, meron pa siyang ginawa. Mga ilang verses doon na babasahin natin. Maraming pa siyang sinabi po ng ating Panginoong Hesus na ilang himala ay maaaring mangyari lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayon. Hindi sa pamamagitan lamang ng pananalangin. Nagpapakita po ito na tayo ay seryoso sa ating ginagawa. So, dahil po sa mga medical issues natin, ay nahihirapan tayo
sa pag-fasting. Ilang halimbawa po, nagayuno si Moses bago niya natanggap ang 10 utos. Ang mga Israelita ay nag-ayuno rin bago sila pumasok sa marami mga pangunahing dahilan o labanan na kanilang pinagdaraanan. Nag-ayuno si Daniel para makatanggap ng patnubay mula sa Diyos. Nag-ayuno si Nehemias bago siya nagsimula doon sa mga malalaking proyekto ng pagkakas. Nag-ayuno ang ating Panginoong Jesus para magtagumpay laban sa tukso. Ngayon, meron po mga negatibo na connotation nito na yung pag-ayuno dahil hindi natin ito gustong isuko yung isang bagay. Kasi kapag tayo yung nagpapasing, ibig sabihin, meron tayo gustong isuko. Ngunit, yan po ay nagpapakita na hindi natin naunawaan ang kapangyarihan sa ito ng pag-ayuno. Mahirap gawin ito. Kasi halimbawa, ako kapag medyo nalipasan ng gutom, sumasakit yung ulo. May mga ganong pangyayari, may mga medical issues na concern ng bawat isa. Kaya yung iba po ay kapag yung mahaba na fasting ay kailangan may advice ng doktor. Pero yung iba po talaga ay nagagawa ito. Nandun yung manilang naseryoso sila sa dapat gawin. Tayo, medyo hindi pa natin to nagagawa. Parang baka isang oras lang yung skip lang ng breakfast. Pero ano ba yung patungkol dito sa pag-alis ng mga bagay sa ating buhay, yung makapag-focus tayo sa panalangin? Ito ba yung pwede natin? Diba, hindi po tayo talaga kaya natin yung 5 days o ano man, pero siguro ay yung iba ay kalahating araw. Kasi pinapakita lang dito yung seryoso sakripisyo mo. Halimbawa po, ano ba yung bagay na nawawala yung focus mo? Ano ba yung bagay na talagang parang hirap na hirap mo? Halimbawa sa ating panahon, kung kayo ay nanonood ng mga Korean telenovela, ilang oras ba yun? Marami. Diba ba? So, itong panahon na to ay naaagaw yung panahon na dapat meron kang oras. Ilang oras ka sa social media? Gano'n ka katagal na nakatutok pag-browse lahat? Ito yung parang hirap tayo kasi parte na ng buhay. Pwede po natin itong gawin. Kung ikaw ay 3 oras na nanonood, bakit hindi mo patayin lahat? At pumasok ka sa kwarto at doon tayo manalangin, makipag-usap sa ating Panginoon. Isang bagay na seryoso tayo. Ilang oras tayo nag-Facebook? Bakit hindi natin i-off na tayo pumasok sa ating kwarto at tayo iiyak natin, iluhod natin, sabihin natin, ihingi natin yung tulong, yung nais natin. Gawin natin sa sakripisyo, sa panalangin, huwag mong kalimutan ang ating Diyos. Huwag yung lahat sa atin na. Subukan po natin para magkaroon tayo, may pakita natin na tayo ay seryoso. Sa totoo lang po, aminin man natin hindi, napakaliit ng oras natin sa pananalangin. Hindi po ba? Napaka-oras, liit ng oras natin sa pagbabasa. Lalo na yung panalangin. Maaaring humahaba yung panalangin natin kapag meron tayong matinding problema.
Maaaring meron tayong gustong hingin. Mayat-maya, bawat oras, bawat oras. Pero paano pag panahon na nandun ka sa maayos na sitwasyon? Lord, dyan ka mo. Ang daming distraction. Ang daming oras o gawain para hindi tayo lapit at makita natin na Lord, seryoso. So marami tayong pinagdaraan ng krisis, pero ipakita natin sa ating Diyos na seryoso. Ano po yung ikalima? Sabi po doon ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig at pangako. Thank God for His love and promises. Sabi po doon sa verse 4, nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamang ng Diyos na laging tapat sa kasunduan ng tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Wala pong mahalagang magagawa sa panahon ng krisis kundi yung manalangin habang tayo ay natutulog. Nagbibigay sa atin ng magandang uwaran para sa panalangin habang tayo ay dumaraan doon sa pinakamahirap na panahon ng buhay natin. So dapat nating pasalamatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig at pangako. Maaaring ito po yung huling bagay na gusto natin gawin sa panahon. Maaaring meron tayong dinadala sama ng loob o pagkabigo. Ngunit yun po yung dahilan kung bakit kailangan natin gawin. Kailangan natin pagbabago, yung pananaw, yung perspective natin. At napakarami nating bagay na dapat ipagpasalamat. Napakarami nating bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Maaari natin pasalamatan ng Diyos para sa kanyang pagmamahal, sa pangangalaga na ibinibigay niya sa atin sa buong buhay natin. Pinapakita po sa kanya na kinikilala natin yung biyaya na binibigay niya sa atin. Maaari natin gawin yung pasasalamat sa kanyang katapatan kung paano tayo iniligtas sa mga nakaraan natin. Yung pag-aalala sa nakaraan, yung biyaya na palaging tumutulong sa atin na maaasahan natin sa inaharap. Napakadami po. Sa pagsapit itong katapusan ng taon, tingnan natin, ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo sa buwan sa taon? Alalahanin natin, napakarami. Minsan, nakikita lang natin na yung malaking bagay, pero kung titingnan natin, madami yung nandito lang po kayo, dapat na natin ipagpasalamat. Kasi marami, hindi nakakadalo dahil hindi kaya ang katawan o may problema o may sakit. Marami tayong dapat iingit ng bagay, pagpasalamat. Sabi nga doon, Panginoon aming Diyos, kayo po ay mahabagin, mapagpatawad sa kabila na lagi namin pag-iwas. Kailangan natin matutong magpasalamat. Napakaganda kung yun yung magiging ugali natin ng mapagpasalamat sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kapag ka po inisa-isa natin yung mga ginawa ng Diyos, kulang yung papel na pagsusulatan natin. So napakahalaga
yung pagpapasalamat natin. Tandaan po nyo, hindi natin magagawa, hindi natin kaya, wala tayo sa kinakaroon natin kung wala yung biyaya ng Diyos. Hindi tayo makakapabuhay ng maayos kung wala at hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos dahil siya ay tapat, kahit tayo ay hindi tapat sa Kanya. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa bawat oras. Ang Kanyang patuloy tayong iniingatan, lalo na sa panahon ng krisis sa buhay natin. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ipinapakita ng Diyos na lagi niya tinutupad at tutuparin ang mga pangako na binigay niya sa atin. Paalam natin sa Kanya na nagtitiwala tayo sa Kanya. Yan po ay isang mahalagang bahagi ng ating pananalangin paglapit sa Diyos sa panahon ng krisis sa buhay. Ano yung huli? Magpakumbaba po tayo at ipahayag ang ating mga kasalanan. Humbly confess your sin. Sabi po sa Daniel chapter 5 verses 6. Nagkasala po kami at nagpakasama. Nagimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihan magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. Ang huli po na dapat natin gawin ay kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin magpakumbaba, laminin ang ating kasalanan. Hindi pakikinggan ng Diyos ang mapagmataas. Yung ating mga complaint. Ngunit pakikinggan niya yung mapagpakumbaba, puso, pag-amin ng ating pagkakamali. Tumutugon ng Diyos sa pagpapakumbaba. Alam po niya ang bawat kamalian na ating nagagawa sa ating buhay. Ngunit gusto pa rin ng Diyos na aminin natin ang ating mga kasalanan. Wala pong perfecto. Lahat tayo ay nagkakamali. Nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba. Alam niya yung ginagawa natin. Batid niya yung nasa isip natin, lahat o anuman. Pero nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba. Aminin natin. So paano tumutugon ng Diyos kapag buong babang loob natin inamin ang ating kahinaan? Siya ay tumutugon na may pagpapatawad. Tumutugon na merong awa at biyaya. Ang pag-amin natin ay nangangahulugan lamang ng pagsang-ayon natin sa Diyos tungkol sa ating mga kahinaan at kasalanan. Sinasabi natin sa Diyos na tama at ako ay nagkamali. Ginagawa din natin ito. Hindi tayo gumagawa ng dahilan, hindi natin ito tinatawag na isang pagkakamali, kundi inaamin natin yung pagkukulang at pagkakamali. Napaka-specific ng pag-amin ni Daniel. Sabi niya, nagkasala po kami at nagpakasama. Nagimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihan. Pahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at bayan. Napaka-specific ng kanya dito. Nagkamali po kami. Nagkasala kami. Nagkulang kami. Sumasangayon siya sa Diyos
na ang mga Israelita ay nagdudulot ng kahihiyan at kahihiyan sa kanilang sarili, naging hindi tapat ang mga Israelita sa Diyos. Hindi nagbibigay pansin sa sinasabi ng Panginoon sa kanila. Hindi napapansin ang mga babala ng Diyos. So tinutulungan po tayo ng panalangin ni Daniel na maunawaan kung paano lumimika yung pagitan natin sa Diyos sa atin na kailangan pagtapat na lahat ng pagkakamali at kasalanan. Ito po ay isang paalala sa atin kung paano sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Habang sumasangayon tayo sa Kanya tungkol sa ating mga kamalian, sa ating kahinaan, sa ating pagkukulang. Siya ay palaging tapat na patawarin tayo kapag tayo ay lumapit sa Kanya ng may mapagpapagawa ng puso. Ito yung bagay na isang handa. Bakit hindi natin mapagtagumpay ang anumang krisis sa buhay natin? Bawat isa po sa atin ay may pagkukulang. Bawat isa sa atin ay nakakagawa ng pagkakamali. Lahat tayo may mga pagkukulang, pagkakamali sa ating mga buhay. Pero ang mahalaga, tayo ay nagpapakumbaba na amin natin na wala tayong magagawa kung wala tayo. Kung gusto natin mapagtagumpay ang anumang crisis ngayon at pagdaanan natin sa hinaharap ng ating buhay, maging halimbawa yung ginawa ni Daniel. Sa alalahanin natin ang mga bagay. May sakripisyo, pero kailangan natin gawin para sa kalooban ng Diyos. Para tayo ay maging matuwid, para tayo ay makasunod sa nais at plano ng Diyos. 2025, marami tayong dapat gawin. Marami tayong mga pagsubok na pagdaraan. Marami tayong tatahakin bago matapos ulit yung yung journey natin. Pero kung tayo ay mananatili, nananampalataya, nagtitiwala na ang pag-asa lang natin ay ang ating Diyos. Hindi natin alam ang sitwasyon na mangyayari next year. Hindi natin alam ang Lord lang. Siya lang nakakaalam. Wala tayong dapat gawin kundi magtiwala sa Kanya. Ano man ang mga plano natin, ilatag natin sa Kanya, pero ang kalooban pa rin niya ang siyang masusunod. Dahil siya ang nakakaalam ng mabuti at tama para sa Kanyang mga anak. Tayo nagpaplano, pero kalooban pa rin ni Lord ang masusunod. Isa pong paalala na sa ating pananalangin, sa personal nating pananalangin, huwag niyo kalimutan na idulog at isa ang bansa natin, ang ating iglesia. Ang iglesia na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil yun po yung kailangan ng bawat isang panalangin para mapagtagumpayan ang lahat na gagawin natin next year. Mahirap, maraming mga pagsubok, pero assurance ng Lord, hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya tayo iiwan. Yes, maraming mga trials, parte ng buhay natin. Pero sa bawat pagsubok, sa bawat pagdaanan natin, pinatitibay, pinalalakas yung pananampalataya natin. Huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko na manalangin. Magpasalamat sa Diyos. Higit sa lahat, yung pagpapasalamat natin.
pagpapasalamat sa buhay na binigay mo sa atin, sa mga biyaya na tinatanggap natin, sa kalakasan ng pangatawan, sa magandang kalusugan, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-ibig, pagmamahal ng bawat isa. Marami tayong dapat pasalamatan. Bigyan natin ng pansin na minsan magulong tayo sa ating mga kwarto para marinig natin, maranasan natin yung presensya ng Diyos. Isang madaling araw, isang tahimik na magdamag. Subukan niyo po na tayo umarap sa Diyos, magpasalamat. Naniniwala po kung mararamdaman yung kanyang presensya. Sa gabi, maraming distraction. Sa buhay natin, Kristiyano, magkaroon po ng oras. Bigyan natin ng oras yung ating pakikipag-usap, pananalangin sa ating Diyos. Yun po ang magpapalakas, magpapatibay ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Kaya namin Diyos, salamat. Sa halimbawa na ipinakita ni Daniel, sa kabila ng krisis ang kanyang pinandaaran, ay pinakita niya yung mga prinsipyo na dapat namin gawin. Lord, tulungan mo kami na mabigyan ka namin ng oras, mabigyan ka namin ng panahon, makapagpapit kami sa iyo, maramdaman namin ang iyong presensya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng tamang oras para sa iyo. Tulungan mo kami, palagi kami mamuhay ng mayroong katapatan. Tulungan mo kami na anumang plano o desisyon na gagawin namin sa aming mga buhay, ang kalooban mo ang siyang mangyari sa lahat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat dahil sa kabila ng aming kahinaan, pagkakamali, hindi pagsunod. Salamat dahil patuloy mo kami iniibig, minamahal at inaapat. Lord, sa mga oras na nahihirapan kami, kapitan mo po ang kami. Akapin mo kami. Para hindi kami makawala. Lord, apart from you, we are nothing. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na manampalataya at magpasakop sa inyo. Dahil wala po kami dito kung wala sa biyaya mo. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. At karapat-dapat na ibalik namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.